May inaalok na serbisyo ang seksong babae na pag-alagala sa gabi. Libreng himas at libreng tikim. Sino ang maswerteng maaayudahan sa dilim? Panoorin natin ang movie recap ng remake movie version ng Viva Max, Ang Babaeng Nawawala sa Sarili, na pinalabas noong 2022. Sa pagrampa ng mga magaganda at nagseseksihang mga modelo sa Mono's Fashion House ni Greg, nagka-interest siya agad sa alindog na katawan ng baguhang si Albina. Sa mga manyakis niyang mga tingin, halatang-halata na may higit siyang pagnanasa sa dalaga. Kaya tuloy na pag-iinitan siya ng mga insecure niyang mga modelong kasama. Hindi na yun kaiba sa ibang mga modelo. Halos lahat naman sila ay dumaan sa mga kamay ng mangyakis na fashionista. Yun nga lang, pag napagsawaan na, idinidispatcha na sa eksena. Si Albina ay kaysa isang anak nila Fidel at Evelyn. Maganda, sexy, at may pagka-liberated. Kaka-break up pa lamang niya sa kanyang long-time boyfriend na si Wendell dahil sa pagiging chick boy nito. Sa isang disco club naman, sa padespedida ni Stacy, ang kanyang kaysa isang best friend, nakilala niya si Lawrence, isang freelance photographer. Kaya naman, habang abala sa pakikipagkangkangan sa kubita ang kanyang BBF, sila namang pagkukwentuhan, boolahan, at masidhing kapaan ng dalawang bago palang magkakilala. Hanggang mauwi na nga sa apartment ni Pogi ang kanilang dikitang bulungan. Ang minsan sanang one-night stand lang, ay naulit, at nauwi sa seryosohang relasyon. Isang gabi, sa paghahanap niya ng kanyang baby picture sa kanilang storage room, natagpuan niya ang lumang photo album. Naroon ang mga pictures ng babae na burado ang mukha. Nahulog din dito, ang kalakip na mamahaling kwintas. Napakaganda. Agad niya itong ibinulsa. Bigla namang sumulpot si Evelyn sa harapan niya, at siya ay pinalabas. Sa kanyang pagtulog, tila ba may nag-uudyok sa kanya na suotin ang kwintas. At gayon nga ang nangyari. Nakarinig siya ng bulong, halos kasabay ng pagdurugo ng kanyang ilong. Nakaramdam siya ng init, at dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang pangtulog. Isang masamang panaginip lang pala. Sa kanyang birthday, lutang na lutang ang kanyang kagandahan. Lalo pang pinatingka dito ng suot niyang kwintas. Pinakilala niya si Lawrence, ang kanyang new boyfriend. Nandoon din sa party ang kanyang ex-BF Wendell, at maging ang kanyang fashionistang boss Greg. Sa paghaharap ng dalawang magkaribal, nauwi sa sapakan ang kanilang asaran. Sa pag-awat ng birthday celebrant, biglang nagdugo ang ilong nito, at nawala ng malay. Sa kanyang paggising, sumambulat sa kanya ang kinasusuklaman niyang ex-BF. Nadamay din tuloy ang kanyang mga magulang sa kanyang pagkainis. Sa kanyang pagligo, ay tila ba mayroong nanonood sa kanya. At isang gabi naman ay nakita siya ni Fidel, na iniuuntog ang kanyang sariling ulo sa pader. Ano mangyayari sa'yo? Ngunit, isang gabi, sa kahimbangan ng kanyang tulog, ay tila may espiritong umaaligid sa kanyang kama. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, bumulaga sa kanya ang mukha ng babaeng multo. Hindi niya magawang makagalaw, at sa pagbuka ng kanyang bibig, dahan-dahang sumapi ang kaluluwa ng multo sa kanyang katawan. Simula din yun, marami na siyang naririnig. Kahit saan man siya mapadpad, ay hindi siya nilubayan ng nakakatakot na bulong. Hanggang sa masundan siya ni Lawrence na tuliro sa daan. Sa apartment, kinuwento niya ang kanyang mga naririnig. Hindi naman naging kumbansido ang kasintahan, marahil dala lamang ito ng kanyang stress sa trabaho. Kinuha ni Pogi ang isang kahon. Laman nito ang isang acid eye drop na makakatulong sa kanya na kumalma, at mabawasan ang mga trauma niya sa buhay. Pinatakan niya ang mga mata ni Albina, at bigla itong nawala sa sariling mundo, aninag ang mukha ng isang batang babae. Tulala siyang nakahilata na para bagang sabog, habang patuloy naman sa pangroromansa ang kanyang boyfriend. Samantala, sa isang nightclub party, may pumasok na sexing chicababes, suot ang itim na kamison. Dumiretso siya sa bar at umorder ng alak. Nagka-interest naman sa kanya si Boy Indian. Agad niya itong ikinama.
At nang makaraos, minessage ni Sexy ang asawa nito, at umalis dala ang mga saplot ni Biryani Boy, at iniwan sa may hagdan. Sa loob naman ng elevator, ay meron din siyang sinamahan papunta sa heaven floor. Maging sa lobby ng hotel, ay pinatikman din niya si bossing ng kanyang inaalok na putahe, at pagkatapos ay sinakal. Hanggang sa rooftop, ay nilinis niya ang tubo ni Tisoy, bago pa niya ito tinulak palusong pababa ng building. At ito pa ang mas matindi, si Boy Grasa na nagsosolvent lang sa kanto, ay naambunan din ng grasya ni Sexy Ganda. Yun ang swerte, solve na sana si Boy Baho, ang kaso, tinodas din siya sa sarap. Patay. Naging laman ng balita ang sunod-sunod na pagpatay. Nakatanggap ng sex video si Albina galing sa unknown sender. Video ito ni Lawrence Kasiping ang isang babae. Kinumpronta niya ang boyfriend para malaman ang totoo. Itinanggi naman ito ng binata. Pero, hindi naniwala si Albina. Pinuntahan niya ang kanyang ex-BF sa suspetsyang ito ang nag-send ng video sa kanya. Wala din namang alam si Wendell dito. Sa kabalisahan ng dalaga, nagkaroon ng pagkakataon si Wendell na pakalmahin siya sa kama. Hindi niya alam, binibidyuhan na pala siya ni Albina. Sinend naman niya ito sa girlfriend ng malibog na ex-BF. Inabangan siya ni Lawrence para magpaliwanag. Ipinakita ni Albina ang natanggap niyang sex video. Nang mapanood, ito pala ay ang private video recording na ginawa sa apartment, habang kasipin niya si Albina. Ngunit, walang maalala ang kasintahan. Sa pag-iisa ni Albina, napansin niya ang mga pictures sa kanyang Instagram. Mga picture uli ito ng babaeng burado ang mukha, at ng kanyang baby picture. Naguguluhan na siya sa mga pangyayari at sa mga bulong na mayat-maya niyang naririnig. Napansin ni Evelyn ang katahimikan ng kanyang kwarto, kaya tinawag niya si Fidel para buksan ito. Nakita nilang nakatulala ito at nagdurugo ang ilong. Sinabi ni Albina, ang kaluluwang gustong sumanib sa katawan niya. Nang biglang namatay ang ilaw, bumangon siya at agad na dumiretso sa storage room. Hinahanap niya ang photo album ng babaeng burado ang mukha, ngunit hindi na niya ito makita. Sinabi niya na ang babaeng nasa photo album at nasa kanyang Instagram account, ay siya ring kaluluwa ng babae na gustong sumanib sa kanya. At iyon ay si Olivia, ang dating yaya ni Albina. Nakarelasyon siya ng ama. Katunayan, ang kwintas na natagpuan ni Albina, ay regalo ng ama sa kanya. Nang minsang dapuan ng kalibugan ng ama, sinubukan niyang makipagtalik, ngunit, tumanggi si Olivia, dahil masakit ang puso nito. Pero, pilit pa din siyang sinipingan ng ama. Nagsumbong si Olivia kay Evelyn, pero imbis na kaawaan, ay pinagsusumbatan pa niya ito at inaway. Sa hindi inaasahan, nagbunga ang kataksilang iyon. Nabuntis si Olivia, pero, hindi ito pinanagutan ni Fidel. Sa sobrang kabalisahan ni Olivia, ay sa pilitan niyang tinaggal ang sanggol sa kanyang sinapupunan, at inilibing sa may bakuran sa gilid ng swimming pool. Nabaliw siya at nagpalakad-lakad kung saan-saan. Pilit din niyang inaagaw si Albina, sa pag-aakalang siya ang namatay nitong anak. Hindi na napigilan ng mag-asawa ang kabaliwan ni Olivia. Kaya, nagpasya silang ikulong ito sa kanyang kwarto. Pero, kalaunan ay namatay siya dahil sa komplikasyon sa obaryo. Kinagulat at kinagalit ni Albina ang lahat ng nalaman sa pangyayari, at hinimatay. Kinabukasan, sa pagharap ni Albina sa salamin, muli niyang narinig ang mga bulong ni Olivia. At nang gabi din yun, habang nag-oorasyon ng kanyang mga magulang sa pinaglibingan ng sanggol nito, ay biglang umarap sa kanya ang mukha ng multo. Tuluyan na nga siyang sinaniban ni Olivia. Tumawag sila ng pari para palayain ang katawan ng anak sa naghihinagpis na kaluluwa ni Olivia. Nawalan ng malay si Albina. Pero, hindi pa din siya nilobayan ng masamang kaluluwa. Inakit niya muli si Fidel, pero hindi siya nagtagumpay. Dumating si Evelyn na tangkasa ng sasaksakin si Olivia pero, hindi sa katawan ng anak. Nakuha ni Albina ang patalim, at sinaksak ang ina sa hita. Nakatakas siya sa pagkakagapos. Palaboy-laboy siyang naglakad-lakad sa daan, hanggang makarating siya sa apartment ng kanyang boyfriend. Ngunit hindi siya pinapasok sa loob, dahil sa mga nakahandusay na bagong mga kliyente, na pinatakan ng maladrog ang acid eye drop. Nakita ni Albina ang mga babae nitong parokyono.
Nag-flashback tuloy sa kanya ang mga maiinit na romansang nangyari habang siya ay lumok sa droga. Tinitigan niya si Lawrence na may galit. Pagkasara ng pinto, ay unti-unting namula ang mga mata ni Lawrence. Pagkatapos, sunikip ang kanyang paghinga, at siya ay namatay. Sunod naman niyang pinutahan ang apartment ni Greg na may masidhing pagnanasa sa kanya. Sa pag-uudyok pa din ng sumaping kaluluwa ni Olivia, pinarampo niya sa kanyang mga alindog ang manyakis na fashionista. Kapalit naman ang pinutol na manoy nito na iniregalo niya sa binasura nitong modelo. Sinundo siya ni Wendell sakay ng motorsiklo, nang bigla silang sumemplang sa daan. Sa pagdidilig ni Evelyn, natagpuan niya ang itim na kamisong sa gilid ng swimming pool. Nakatanggap na din siya ng impormasyon sa kinaroroonan ng anak, mula sa tawag ng duguang Wendell sa may ihawan, kasama si Aldina. Lumabas na din ang resulta ng investigasyon sa pagsulpot ng misteryosang babae sa party, sa naganap na parausan sa loob ng elevator, sa pagkamatay ng lalaki sa hotel, sa pagkamatay ng taong grasa sa ilalim ng tulay, at sa pagkamatay ng binata na nahulog sa building. Nakilala na din ang pagkakakilanlan ng salarin. Walang iba kung hindi ang magandang modelong si Aldina Tamayo. Tuluyan nang ang naging tahanan ni Aldina ang mental hospital. Sa tahimik na paligid nito, umiikot ang kanyang mundo. Sa sarili niyang mundong walang sakit at pagdurusa, kasama ang kapwa niya baliw ding si Olivia. Hindi mo kaya nang wala ako, Alpina. Aabusuhin ka lang nila, Alpina. At nandito ako para pigilan yun.